are. That is who you That is who you are. That is who you are. Let us continue to worship. Let us lift our hands and be ready to receive His blessings, because He is very, very generous and gracious to us. He will continue to bless us all, our families, our children, their children, wherever we are. May we be here in Canada or our families in the Philippines. He will continue to bless us. So lift your hands and be ready to receive His blessings. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000
presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping, rejoicing. He is for you. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're waiting and rejoicing. He is for you. 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 He is for Yahweh, Say Yahweh. Yahweh, Call His name, church. Yahweh, Receive His blessings, church. Yahweh, Yahweh, Yahweh. We praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for being here with us, Lord. We thank you. We praise you. You're the King of Kings, the Lord of Lords. You are the mightiest Lord and King of all. We praise God. Let us all give a hand clap offering and get ready to receive God's word. Kung pastor ay napag-utusan po ako sa ating pong mahal na pastor, Pastor Willie. Noong siya po ay nag-message sa akin, sabi niya, Pas, pwede mo ba akong munang palitan? Alam niyo po, napakahirap tanggihan basta gawain ng ating Panginoon. Amen? Kahapon po ay nakuan po ako na surprise po dahil siyempre nakakommit na po ako na mag-speak ngayon. Nagbigay po ng bagong schedule yung aking pong bagong manager. Nasabi niya, papasok ka ng 10 itong araw na ito. Ay medyo nakakalito dahil sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Dahil sabi ko, siguro, pag ni-message ko si chairman,
hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung sino isasalang dito. Kaya nag-message po ako, sabi ko, ma'am, kung mabigyan mo po ako ng favor, ay i-extend mo muna. Kasi itong oras na ito, sabi ko may appointment po ako. At I really praise the Lord na siya po ay pumayag. Kaya po narito po ako. Bago po tayo magsimula, tayo magkaroon muna ng icebreaker. Alam niyo, napakahirap sound. Alam niyo, 3 bagay na minsan ang mga membro ng church ay ayaw umatin ng church. Una-una, ang isang dahilan, hindi po nila type yung magtatayo rito. Yung pangalawa, dahil mas matalino pa tayo sa nakatayo. At ang pangatlo, boring. Kaya minsan, pag alam po natin kung sino po yung ating speaker, minsan sabi, wag muna tayong atin. Kasi ang tatayo, si Pastor June. Ganun kaagad yun eh. Alam niyo po, may isang pagkakataon na may isang pong pastor na naimbita. Habang po siya ay nangangaral, mayroon pong membro na tutulog sa harap. Sabi niya doon sa katabi, Brad, sabi niya, pakigising mo naman. Sabi niya, habang ako'y nagsasalita, siya ay tulog na tulog. Hindi po pinansin ng yung membro na yon. At sa 3 pagkakataon, sabi niya, Brad, kanina pa kita sinasabihan na pakigising naman. Sabi niya, Pas, ikaw ang gigising. Sabi niya, bakit? Ikaw nagpapatulog niyan. Alam mo, minsan, napakahirap, no? Kasi bro, minsan, aaminin po namin, kaya lang, yun po ang aming identity. Mayroon pong tao na may sense of humor. Ay ako naman sense of horror. Kaya pagtiyagaan nyo na po kung ano ang nasa harap nyo. Dahil wala po tayong choice. Wala eh. Pero ang Diyos po hindi nauubusan ng taong gagamitin sa gitna. Napakahalaga po yung ating mensahe sa oras na ito. Tayo po muli ay magsitayo para basahin ang ating pong reading text. Ito po sa Colossians chapter 3, verses 1 to 3. Pagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay dinako mo sa lugar na ito, Lord. Salamat po sa pagkakataon na kami ay binigyan mo ng bagong buhay, bagong araw. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your grace, your faithfulness. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa lahat-lahat ng kabutihan mo na ginawa sa aming buhay. Kaya sa iyo po ang papuri, pasasalamat, karangalan dahil sa lahat ng kabutihan mo. Kaya po sa araw na ito, sa aming pag-aaral ng banal mong salita, buksan mo po ang aming pag-iisip, unawa upang aming pong buksan ang aming pag-iisip at puso kung ano po ang kalooban mo sa umagang ito. And we thank you, Lord, for your words, na siya pong magbibigay sa amin ng lakas, ng inspirasyon habang po kami ay patuloy na maglilingkod. Sa aming pong kapatiran na hindi po namin kasama sa oras na ito, patuloy mo pong iingatan. Sana po ilagay sa kanilang mga puso at pag-iisip ang pagmamahal sa iyo, lalong-lalo na po sa araw ng panambahan. Kaya patuloy mo pong hipuin ang bawat isa na narito
upang Panginoong Diyos ay patuloy maramdaman nila ang iyong kapangyarihan. Salamat po sa taong nakatayo sa kanila pong harapan. Puspusin mo po ng banal mong Espiritu, lakip na po ang talino at kaalaman upang ang mamumutawi sa kanyang bibig ay sa iyo nanggaling. Sa iyo, Diyos, ang papurit pa sa salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Napakalaga po ang ating mensahe at napakaigsi lang dahil mamaya ay may trabaho pa ako. Dito po, yung ating pong topic, sabi rito, set your affection on things above. Napakahalaga na ating pong maintindihan na ang sinasabi po ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. May isa pong doktor at yung isang tao pong galing sa mental. Ito po ay para magkaroon po tayo ng overview kung paano po itong, i-relate po natin sa ating message. Sabi ng itong taong galing sa mental, sabi na, Dok, ako'y magaling na. Kaya sabi ng doktor, o sige, subukan mo na kita kung tunay nga ikaw ay magaling na. Sabi niya, interviewin mo na kita. O sige, Dok, okay yan. Sabi niya, paglabas mo sa mental, ano ang una mong gagawin? Sabi niya, maghanap, Dok, ng trabaho. Sabi ng doktor, ayos, gumaling na nga. Anong klaseng trabaho? Sabi niya, Dok, gusto ko vulcanizing. Ayos yan. Sabi niya ng doktor, parang matino na. Kapag hindi mo na naayos, sabi niya, ano ang gagawin mo sa interior? Sabi niya, gagawin kong tirador. Ay, ayos. Sabi niya, medyo sharp yung kanyang pag-iisip. Kasi kapag ini-interview ka, yung tinitingnan kasi yung kan mo yung parang, ano ba yung tawag, neuro? Sabi niya, anhin mong tirador. Sabi niya, Dok, may babarilin ako. Sabi na, ano? Sabi niya, buwan. Naku po, sabi ng doktor. Hindi papasa. Kasi titiradorin niya buwan Muli siya'y binalik sa mental. Pagkatapos, after ng how many months, siya uli ay napasalang. Sabi niya, Dok, magaling na ako. Sabi ng doktor, o sige, interviewin uli kita. Sabi niya, anong gagawin mo paglabas? Sabi niya, hahanap, Dok, ng trabaho. Anong trabaho? Sabi niya, Pandok, tiluring. Sabi ng doktor, okay na to. Kasi siyempre, tiluring na. Sabi niya, ano ang gusto mong tayin? Sabi niya, Dok, ang mga brief na may garter. Sabi ng doktor, kapag hindi mo na naayos yung garter, sabi niya, gagawin kong tirador. Sabi ng doktor, bakit ganito? Sabi niya, anin mong tirador? Niya, barilin ko ang buwan. Naku, sabi ng doktor. Alam niyo po, yung kanyang mindset ay talagang walang iba na. Doon na lang sa buwan. Kaya po sa atin, sabi po ng Bible, set your affection on things above. Ating pong isintro ang ating pagmamahal o hangarin sa mga bagay sa itaas. Ano po ang ibig sabihin? Alam niyo po, nung sinabi ito ni Pablo, ito pong church ng Colossus ay nagkaroon po ng kaunting confusion dahil po sa heresy, doon sa mga false doctrine. Kaya po ang kanila pong pag-iisip ay parang nagkaroon na ng medyo kaunting distraction. Yung mga focus po nila wala na doon sa itaas, sa mga spiritual na mga bagay. Kaya pinayuhan sila ni Paul, na sabi nila, ni Paul, kung tunay po na kayo ay kay Kristo na, sana po sumusunod na hanapin ninyo ang mga bagay para sa spiritual na mga bagay, hindi dito sa mundo. Napakahirap dahil alam po natin, nasabi po ng Bible, kung saan po yung ating pong treasure, doon po yung ating puso. Alam nyo, may tatlo po tayong katanungan dito. Kung magiging honest lang po tayo,
Hindi ko na po ipapasagot sa inyo, tayo lang po mismo ang sasagot sa ating sarili. Ang una ko pong katanungan ay ganito. What are the three things you are most, sabi dito, ano ang tatlong bagay na pinagsisikapan mong gawin? Dalawa, isa, tatlo, o anong mga bagay na pinagsisikapan mong gawin araw-araw? Di ba mayroon tayong mga sinisikap, no? Sa paggising natin sa umaga, malalaman kaagad yung ating priority kung ano. Di ba? Paggising mo, hinahanap mo lagi, kape. Yun, no? Ano ba ang tatlong bagay na lagi mong pinagsisikapan gawin? Ito pong pangalawa ay ganito. Ano pong mga bagay na pinakamamahal mo? Na pinakamamahal mo? At ang isa po, ano bang mga bagay na lagi mong iniisip? Alam niyo, yung taong in love, alam na alam mo eh. Sino rito nakaranas ng bali first love o basta in love? Sa asawa ngayon, sa naging girlfriend niya noon. Hindi ba alam na alam mo yung taong in love? Kasi, ang lagi niyang binabanggit pangalan ng in love niyang tao. Lagi niyang kinikwento. Kahit na hindi topiko, hindi ba? Iwan ko kung naranasan niyo yan. Hindi ako nakaranas niyan eh. Pero basta sa lahat ng bagay sa anumang oras, lagi siya. Sabi nga ng iba, buhok pa lang, kilala mo na. Di ba? Tayo pa lang, ulo pa lang ang makita, alam mo na. Kasi, mahal mo siya. Kaya ito po ay nagdi-determine kung ano pong ating priority sa buhay. Kung pinaprioritize ba natin ang Panginoon o hindi. Kasi dito po malalaman sa ating pong bawat desisyon, pananalita at ginagawa, malalaman mo isang tao. Kaya po katulad ng isang membro ng church, sabi niya, alam mo ba pastor, mahal na mahal ko ang Panginoon. Sabi niya, pero sabi ng pastor, sis, bihis na. Bakit? Sabi niya, araw ito ng linggo. Ay, araw pala ng linggo. Oh, mahal na mahal niya ang Diyos, pero nakalimutan niya ang araw ng linggo. Oh. Kaya hindi po natin pwedeng madaya based doon sa ating ginagawa araw-araw. Kung talaga ba, yung ating pong pag-iisip, pagmamahal ay nakasintro sa ating Panginoon. Malalaman po natin yan. Kaya po rito, nakikita po natin, buksan po natin muna ang ating mga Bible dito. Sa Matthew sa chapter 6, verses 19 to 21. Ito pong kwentong ito ay isa pong taong mayaman. Na talagang gusto niyang sumunod sa ating Panginoon. Sabi ng Lord, sabi niya, gawin mo ang nakasabi sa kautusan. Sabi niya, Lord, lahat yan ay ginawa ko na. Sabi niya, kung gusto mo maging lubos, ang lahat, sabi niya, ng kayamanan mo, ibinta mo, at imabahagi sa mga tao. Alam niyo, yung taong mayaman na lungkot, hindi niya kayang gawin yon. Kaya minsan, napaka-simpleng sasabihin sa bibig, pero napakahirap gawin para sa Panginoon. Kaya po, dito sinabi po ni Apostol Pablo, na kung tunay na tayo ay nasa Panginoon na, sana po hahanapin natin ang mga bagay na nasa langit. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. At alam ko napakahirap gawin dahil dito po tayo sa lupa. Una, bakit? Kasi ito po ang pinaka-demand. Tayo po ay namumuhay sa dalawang identity. Tayo po sa earth. Ito pong ating pong, kung saan tayo,
Ngayon, ito po'y mundo. Tatlo pong klase yan. Physical na mundo, sistema ng pamumuhay, o ugali ng pamumuhay. Pero dito po, kukunin po natin. Bagamat tayo dito sa mundo, yung ating pong identity, being Son of the Lord, we are citizenship of heaven. Hindi ba tayo nasa bali citizen na tayo ng langit. Di ba? Kaya lang, ito pong earth na ito, dahil konflikto po ito, iba po yung sistema ng kamunduhan, iba rin po yung sistema ng makalangit. Kaya dito po tayo nagiging struggle. Kaya babasahin po natin ang Galatia sa chapter 5, verses 16 to 17. Ito po sinasabi dito po sa Galatia, chapter 5, verses 16. Ito po sinabi rito, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong iibigin. Kaya ito po ang naging sanhi kung bakit tayo ay nahirapan mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon dahil po may dalawa pong kapangyarihan. Yung una po yung ating sarili at ang pangalawa po ang kalooban ng ating Panginoon. Kung kayo po ay mag-apply dito po ng bali citizenship, papalitan mo na ang sistema ng pamumuhay, reglamento, rules, kultura, tradisyon, ano paman ng being Pilipino. Amen? Kasi siyempre, Canadian ka na eh. Kaya sabi nila, bawal na magsalita ng Tagalog, siyempre, Canadian na eh. Di ba? Pati yung pamumuhay, siyempre, lifestyle natin, kultura natin, papalitan na. Pag nag-drive ka, huwag mo nang gagamitin yung ating rules doon bilang Pilipino. Kaya maraming babagsak dahil hindi sumusunod. Kasi iba na yung ating lugar. Ganon din po sa Panginoon. Although na tayo po ay namuhay sa mundo, pero yung tunay nating identity, sana po ay isipin natin na tayo ay nasa Panginoon, makalangit na ang ating direksyon. Amen? Pero siyempre, sabi nga nila, ay alam mo, pastor, napakahirap mamuhay ng spiritual dahil dito pa tayo sa laman. Dahil ako'y tao lamang. Di ba? Yun lagi ang dahilan eh. Pero mga brothers and sisters, ito pong dalawang ito ay nagkaroon po ng awayan. Kaya sabi ng Biblia, yung ating gustong gawin, ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin, hindi magagawa. Dahil dalawang ito ay naglalaban-laban. Kaya may halimbawa po dyan eh. Kapag nag-away ba ang itim at puti na aso, sino kaya ang mananalo? Kailangan ko yung sagot nyo. Sino sa palagay nyo? Kung maglaban-laban ang itim at puti. Puti. Sino dito ang gustong itim? Alam nyo po, sabi ng isang nagtanong, sabi niya, ang mananalo yung asong pinapakain ng gusto. Di ba? Ganon din po. Kung ang lagi mong finifeed ay ang sarili mong laman, yan po ang laging mananaig at mananalo. Pero kung lagi mo pong pakakainin ang iyong espiritu, yun din po ang mananalo. Kaya ito pong dalawa ito naglalaban-laban eh. Kaya napakarami pong bagay na minsan tayo ay talunan dahil yung pinapakain po natin ay ang ating pong makalaman na katawan. Kaya ayan po,
Dito po tayo pumunta sa ating practical na duty. Ito pong araw-araw. Pag sinabi mo kasing practical, yun ang tinatawag nila from word na logos to rima. Written word of the Lord. Pag in-apply mo po ito, maging practical po ito. From theory to practice. Kasi sayang may kasabihan nga, interpretation without application is abortion. Sayang, di ba? Kahit anong talino ng tao, kahit marami kang alam sa Biblia, kung hindi mo naman ginagawa, walang kabuluhan. Kaya sabi po rito, una-una, hanapin natin ang mga bagay na nga sa itaas. Balik po natin dito sa Colossians chapter 1, sa chapter 3, verse 1. Dito sinabi rito, seek those things which are above. Ating pong hanapin ang mga bagay na nga sa langit. Ang word pong ginamit dito ay proneo, sa Greek word. Gagamit muna tayo, ng kaunting Greek. Ang ibig sabihin, to have understanding, be wise. Una po yan, to feel, to think. To direct one's mind to a think, to seek, to strive for. Ang ibig sabihin, ating pong pagsikapan. Ating pong gawin. Ating pong i-workout. Hindi po basta-basta na sasabihin natin, bahala na si Lord sa buhay ko kung anong mangyayari. Alam niyo po, yun ang pinaka-vital parts natin. Yun ang tinatawag nating counterpart. Wala pong magagawa ang Lord para tayo ay utusan at kontrolin. Tayo po ang gagawa ng sariling desisyon kung anong kalooban ng Panginoon. Huwag po nating sabihin na bakit matagal na ako sa Panginoon, bakit hindi binago ni Lord ang buhay ko. Hindi po si Lord ganun. Kundi tayo po ay binigyan ng freedom para po kung sumunod o hindi. Dahil kung tayo po'y ginawa ni Lord na robot, hindi na po kailangan na may magtuturo sa atin. Amen? Hindi na po. Wala na pong ganun. Kaya sabi niyo, magkaroon po tayo ng interest, ng gana, sa pagsasaliksik, sa paghahanap. Kasi po, ang sabi ng Panginoon, sa pananampalataya nyo, idagdag ang self-discipline. Alam nyo, napakahirap disiplinahin ng sarili. Kahit na po ako, napakahirap disiplinahin ng sarili. Pero gusto nating disiplinahin ng iba, pero yung ating sarili, ayaw natin magpadisiplina. Kaya napakahirap. Kaya sabi dito, iyan po ang kahulugan. Dito po number 2, to exercise the mind. Entertain. Sabi rito, kung saan po yung ating pong pag-iisip, ang ating pusong nakalagak, yun po ang ating minamahal. Halimbawa, siguro masasabi po natin na lahat po tayo naman ay nangangailangan ng pira. Amen? Hindi po tayo mahiya. Ganun talaga Kailangan natin ng trabaho. Pero sabi po ni Lord, money is good. But if you love money, ibang usapan na. Ang lahat po ng mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon, ayos po yon. Pero wag po nating gawin na yun po'y magiging boss natin at tayo ay maging alipin. Ang pira ay utusan. Pero pag binaliktad mo, ang pira ay uutos sa'yo. Kaya napakahirap, Siyempre, konflikto Namuhay tayo dito sa earth, na yung identity nating dala ay makalangit. Pero dito tayo, nangangailangan tayo ng material na bagay. Pero wag sana nating kalimutan na yung tunay po nating priority ay hindi lamang material na bagay, kundi spiritual.
Kaya pag may mga ganon, kaya nung bali sinabi ng aking manager, sabi niya, June, sabi niya mag-report ka ng 10. Nag-isip ka agad ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng favor. Sabi ko, mag-intervene ka, hipuin mo ang kanyang puso, nabigyan ako ng bali extension. Kasi siyempre, bago ka pa lang, magdidemand ka na. Pero nasa isip ko na, mga kapatid, ito po ay totoo. In my own conviction. Sabi ko, kapag nireject ng aking bossing, I'm willing to quit. Sabi ko, Lord, pag hindi niya ako binigyan, at ang kanyang pananalita ay hindi favor sa akin, magre-resign po ako, kahit na wala akong trabaho. Yun po ang aking conviction. Pero I really praise the Lord na hindi po ako pinabayaan ni Lord. Kasi, siyempre, kahit pa paano, siyempre, kailangan din natin ng pira. Alam po natin, yung bisis ko, wala rin pong matino, pero hindi po naman kami ginutom ng Panginoon. Siyempre, na-high blood pa rin sa kakakain. Di ba? Ganun eh. Yun po ang number 2, sabi niyo rito, it is our true love. Sana po ma-develop ito eh. Yung ating totoong pag-ibig sa ating Panginoon. Alam niyo po, sabi ng Bible, kung hindi po ako nagkakamali sa last parts ng book of 2 Corinthians o 1 Corinthians, sabi niya, ang sino po ang hindi nagmamahal sa Diyos susumpain? Maranatha, Lord, come. Alam niyo, ito po ang isang bagay na sana mailagay sa ating puso isipan na ang hindi po nagmamahal sa Panginoon ay sumpain. Napakasakit pakinggan, no? Pero yun po ang totoo. Kasi alam po ni Lord, sana ma-develop po ang totoong pag-ibig natin sa Panginoon. Alam nyo, hindi naman sa masabi po natin na nagsasalita tayo ng hindi totoo, ang pag-ibig pwede mong patayin, ang pag-ibig ay pwede mong palaguin. Agree kayo, hindi? Pwede. Bakit? Kasi yung unang pundasyon ng pagsasama nyo na bilang mag-asawa ay founded in love. But in the long way, dahil napababayaan, ano nangyari? Unti-unting namamatay. Kapag hindi mo yan, binyag, sa ibang term? Medyo masagwa ang binyag eh. Pag hindi mo nilagyan ng tubig, diligan ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mamamatay. Yan. Kaya hanggang ngayon, alam nyo yung aking pong laging naalala na awitin, first love never dies. Why? Kasi po ang pag-ibig natin sa Lord minsan unti-unting namamatay. Kaya sabi ko lagi sa mga kalalakihan, sabi ko sana dumating ang pagkakataon, sabi ko Lord, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hindi kanino man, kundi sa iyo. Dahil naramdaman ko na ang pag-ibig ko minsan sa Panginoon ay unting-unting naiibsan o nawawala. Yan po ang ating pinakauna. Hanapin natin ang mga bagay na makalangit. Ay, dahil ito po ang nagbibigay ng satisfaction sa atin, ng saya, ng ligaya, tiyak, at walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon. Ang number 2 po rito, heavenly things, ito pong pinaka-object natin, bagay na ating pong laging pagbulay-bulayan. Sabi rito, set your mind not on things on earth. The reason for contemplation, ng pagbubulay-bulay, sabi ng Panginoon, ang bagay na ngayon atin pong nakukuha ay temporary lamang. Mawawala po yan.
Kahit na ikaw ng pinakamayaman, maganda ang bahay, maganda ang kotse, mawawala yan sa isang idlap. Hindi po natin pwedeng dalhin sa langit. Nung ikaw po ay pinanganak, ang iyong palad daw ay I don't know kung totoo yun. Pero pag binuksan, walang dala. Pag ikaw naman ay kinuha na ng Panginoon, hindi na nakagano na. Wala ring dala. Kaya sa lahat ng bagay, sa buhay o patay, wala po tayong madadala. Kaya sabi po ni King Solomon, kapag may pagkakataon, magpakasaya ka sa Panginoon. Dahil bukas sa makalawa, ang naipon mo, iba ang kukuha. Totoo naman di ba? Tayo ang nagpagod. Sino ang kukuha? Ang susunod. Either yung anak mo, kung nauna yung babae, lalaki ang nag-i-enjoy. Kung lalaki naman ang namatay, babae naman nag-enjoy. Kapwa kayo nawala, ibang tao ang makikinabang. Kaya sana ang lahat ng ating gagawin, sana po ilagyan natin ng kagalakan, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. To prioritize the spiritual things than to earthly. Kaya ito po ang pinakarason. Dahil dito, makikita po natin dito kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa sanlibutan. Sabi dito sa 1 John sa chapter 2 verse 15, huwag po natin mahalin ang mga bagay sa sanlibutan. Ito po ang mga material na bagay. Ito po ang mga vices. Ang ating pong mga ginagawa na activities na hindi po in line sa kalooban ng Panginoon. Sana po unti-unti na nating i-dispatsa. I-separate na po natin ang ating sarili unti-unti. Sa mga bagay na against sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po dito, ang umiibig sa sanlibutan ay ang Diyos po ay wala sa Kanya o hindi po siya inib. Ang meaning po rito, loving the world, ito po ang tinatawag nila lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Ito lang tatlo na ito Alam ni Satan ang weakness ng tao. Paulit-ulit lang ito. Kita ng laman, kita ng mata, at ang yabang sa buhay. Sabi nga ng iba, sa mga lalaki, alam natin ang tatlong major weakness ng tao. Ano daw ito? 3 G. Kung hindi girl, gold. Kung hindi gold, glory. Agree? Agree ang mga lalaki dito o denial? Di ba totoo naman, kasama na ako roon. Kaya minsan kahit nakasama mo yung partner kusang sumasakit liig mo, sakit titingin sa iba Di ba? Yun po. Kaya po sabi rito, ito po ang sanlibutan ang offer. Lagi ng sanlibutan na alam po ni Satan ito. Na sinasabi dito na all this attitude are sinful and rebellious against God and His will. Ito pong ang mga bagay na ito ay ang pag-uugali po ng makasalanan. Na ito po ay isang sign na tayo ay nagre-rebelde sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po si Paul po rito may warning. Bigyan ko lang po ng isang dito po sa 1 Timothy, ito po'y mahalaga, 1 Timothy chapter 6, verse 10 to 12. Sabi rito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay sinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw o tao ng Diyos,
Ito po, sabi ni Pablo, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kaamuhan. Napakaganda, no? Ito po ay naging warning. Sabi dito, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith. Sila po ay iniwan nila yung faith nila sa ating Panginoon. At ito po sinabi dito, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Ito po ang turo sa atin na ito po ay dapat natin sundin. Ito ang pinaka-proper way ng buhay na gusto ng Panginoon. Huwag pong mahalin ang mga material na bagay, bagkos mahalin ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Therefore, sabi dito, Christians be heavenly minded. Sana, yun po ang ating panalangin sa Panginoon, na hindi tayo matali ng mga bagay lamang sa sanlibutan ito, sa mga bagay na material, sa mga bagay na ino-offer po ng makasalanang mundong ito, bagkos magkaroon po tayo ng ibang pamumuhay ayon po sa spiritual na pamumuhay na sinabi ng Bible. Sabi dito, give the proper attention to our responsibility here on earth. Sabi dito sa sa Philippians chapter 4, verse 8, ito po ay malapit na po tayo sa conclusion. Philippians chapter 4, verse 8. Sabi dito, sa katapos-tapusang mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay kagalang-galang, anumang bagay matuwid, anumang bagay malinis, anumang bagay kaibig-ibig, anumang bagay mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sabi dito, finally, brethren, whatsoever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatsoever things are lovely, whatever things are good, report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Sabi niya, itong dapat natin isipin, pamumuhay, araw-araw. Ito po ang principle natin sa buhay. Yan po, according to our text, heavenly minded means to conform, sumunod. Our every desire, attitude, and action to be like Jesus. Napakaganda, no? Sabi nga ni Lord, this mind be in you, which was also in Jesus Christ. Napaka masalimuot ang buhay natin pag hindi po natin in order ang ating pong buhay sa bawat salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, the steps of a good man are ordered by the Lord. Siyempre, sa iba sa atin, napakahirap itong gawin. Pero walang imposible kung ating pong hinahangad ito. Ito pong ating prayer sa puso, ito pong ating dalangin lagi sa ating Panginoon. Alam nyo, wala pong imposible kung tayo po'y sumunod na may katapatan sa ating puso. Alam nyo mga kapatid, habang po tayo ay lumalago sa ating spiritual na kaalaman sa Biblia, unti-unti rin po tayong minumold ng Panginoon. Pero ang mahirap lang if you are the same today, yesterday, or the same yesterday, today, and forever. Yan po ang pinaka-delikado. Na ikaw ngayon,
ikaw pa rin bukas, ikaw pa rin sa walang hanggan, walang pagbabago. Yun po ang pinaka mahirap. Dahil sabi ng ating Panginoon, ang taong nasa kay Kristo ay bago na siyang nilalang. Kaya may isang awitin ako dyan. Huwag nyo lang pong pakinggan. Ito po'y naging theme song ng mga taong maraming bisyo. Ito po'y napakinggan ko sa mga taong mga priso na born again, binago ng Panginoon. Balikan ito. Noong araw ako ay may bisyo, sugal, alak at sigarilyo. But when Jesus ay nakilala, ngayon ay good boy na talaga. Parang gano'n, no? Di ba? Yung mga, siyempre lahat naman tayo dumaan eh. Wala naman siguro dito na hindi dumaan o na, kung mayroon naman siguro, mula sa siya ay maliit na, siya ay tunay na Kristiyano na. Pero halos tayo nakaranas, dumaan sa ganong sitwasyon. Pero nung na-encounter natin ang ating Panginoon, hindi lang na-convince, kundi na-convert, tayo ay binagong tunay ng Panginoon. Noong lumang TG, lumang Nards ay wala na. Bagong Nards na, bagong Ima na, bagong Jonathan na. Dahil binago na ng Panginoon. Kaya purihin ang ating Panginoon sa ating pong konklusyon. Ating pong, wag po na, medyo pinutol ko lang iba, napakahaba na yung aking sermon, baka may makatulog na. Ito po yung ating, dadako na po tayo sa pinakakatapusan, konklusyon na po tayo. Sabi rito, hindi po lahat 24 hours, nung tinanggap mo si Jesus ngayon, bukas sa makalawa, ay bago ka na. Minsan po, naging gradual ang buhay natin. Mayroon pong taong napakahirap, kumbaga, sa buling, ano bang tawag sa Tagalog ng buling? Buling din? O sa aking lingwahe lang yan? Yung dumi. Mayroon pong dumi na mahirap kunin. Kailangan po ng bleach. Libag. Ganon din po sa ating buhay. May mga weaknesses po tayo, napakahirap. Sabi nga, Brad, Pastor, maalis mo lang iba, hindi lang ito. Ikakamatay ko ito kapag inalis mo, di ba? May mga ganon eh. Lalong-lalo na sa mga lalaki, sa mga bisyo. Alam nyo, may isa pong napakatandang babae sa church. Sa tagal-tagal niya ng pagsisimba, na yung itong pastor na ito, nag-o-observe sa kanya, nagtataka kung bakit siya umahagulgul. Pupunta rito sa harap na may hinahawakan. Umiyak siya, sabi niya, Lord, I surrender. Sabi niya, ngayon Lord, sabi niya, sinusuko ko na. Alam niyo po, nung binuksan ng pastor, alam niyo ba kung anong laman? Nganga. Alam niyo kung anong nganga? Yung, mix ng kung ano-anong mga ingredients, mama, sa tagal-tagal niyang kasi na naging membro, hindi niya makuha-kuha yun. Pero nung na-realize niya na time na para siya ay isurrender niya, isuko niya lahat yun. Masakit man sa puso't damdamin niya, sinurinder niya sa Panginoon. Alam ko po, napakasakit ang mga bagay na mahal natin na isuko sa Panginoon. Alam po natin yon. Pero wala po tayong magagawa. Dahil ang mga bagay na mahal mo, yan ang unang hihingin sa iyo ng Panginoon. Amen? Kapag mahal mo ang pira, kapag mahal mo yung asawa mo, huwag mo siyadong mahalin na naging kapalit na ng Diyos. Pagkaalisin ng Panginoon yan eh. Sa mga young people, pag may minahal ka, hadlang na sa iyong pagsamba, nakipagbargain na i-break ka niya kung ikaw ay patuloy sa IRM, i-release mo na, papalitan ng Lord mas higit. Amen? Huwag mong mahalin ang mga bagay ng gusto at kimkimin ng masakit
Pag hiningi yan, masakit mong bitawan. Kaya sana sa ating mga buhay, ganun po. At ito po, no, ito pong kwentong ito, tapusin po natin sa istorya ng unggoy. Alam nyo po, mahilig ako po sa istorya. Alam nyo pa itong unggoy, napakasimpleng dakpin. Alam nyo yung unggoy, napakasimple pong dakpin to. Butasan mo ang nyog ng kaunting butas, lagyan mo siya ng bato sa loob. Ilagay mo siya kung saang marami, ang gagawin ng unggoy, kukunin niyan yung nyog at gaganyunin. Pag maingay sa loob, kukunin niya. At pagkapa niya ng bato, hindi niya yan iiwan. Hahabulin yan ng tao. Hindi alam ng unggoy na yung bato ay walang value. Right? Pero hindi niya mabitawan. Yan ang dahilan na mahuli siya. Alam niyo po, napakaraming Kristiyano na inibig ang walang kwintang bagay na inaakala nila ay precious sa kanila. Alam po natin na yon po ay trick ni Satan sa atin. Naging dahilan na tayo ay naging alipin kung hindi po tayo marunong magbitaw ng mga bagay na walang kwinta sa buhay. May mga bagay na walang kwinta na pwede nating bitawan, masamang ugali, masamang bisyo, walang kwinta yan. Pero mahal na mahal natin. Bakit? Umiiral ang ating laman. Pero kung nasa Panginoon na, panahon na para isoko natin sa Kanya. Amen? May mga bagay na ako, aaminin ko, araw-araw may sinusuko ako sa Panginoon. Hindi ipatapos ang Lord sa buhay ko. Alam ko na ang Panginoon, napakarami po pong hindi rin tapos sa inyo. Hindi po tayo finished product. Na kung sakasakaling dumating ang Panginoon, alam ba natin na tayo'y qualify na? Hindi pa siguro. Kaya yung mga bagay na yun na hindi mo pa masuko, ito po isang hakbang para isuko natin ngayon. At titingnan natin kung paano kikilos at gagalaw ang Diyos sa buhay mo. Na yung mga bagay na minahal mo noon, hate mo na dahil sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa Kanya pong salita sa umagang ito, nawa. Hindi po pwedeng umupo ang Diyos sa trono ng puso mo kung may mga bagay pa na hindi mo pa maisuko sa Kanya. Kaya panahon na siguro tayo ay tumayo, sandali, saan ka man, nasa upuan mo. Ikaw nakakakilala ng sarili mo, mga kapatid. Kung may mga bagay na napakahirap gawin hanggang ngayon, ay parang nakipaglaban ka pa. Para hindi magawa ang kalooban ng Panginoon, panahon na. Naisuko natin sa sandali na tayo ay mag-pray. Ako kabilang ako doon na may dapat rin po ako isuko sa Diyos. Kaya tayo po'y manalangin ng ating pong mga sarili. Dakilang Panginoon sa buhay po namin. Marami po kaming bagay na napakahirap isuko. Lalong-lalo na po ang aming pride. Ang aming pong mga bisyo, ang aming pong masamang ugali. Ang aming pong pita ng laman. Isinusuko po namin, dakilang Diyos. Umupo ka sa trono ng aming buhay, ng aming puso. Ikaw po mag-control ng lahat. Upang mahanap namin ang kalooban mo, ang makalangit na mga bagay. Tulungan mo kami, mahalin ka, paglingkuran ka ng tapat sa buhay namin. We surrender everything to you, Lord, and we commit to you our lives, our whole life. Dwell in our hearts by the power of your Holy Spirit and continue, Lord, to mold us, to break us, to change us, oh God. We give
give you praise. We give you glory. Our loving Father, we thank you, Lord, for this message. Namin pong narinig sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na kami po ay nirebuke mo. Binigyan mo kami ng unawa. Kung ano pong ibig sabihin na unahin ka sa aming mga buhay. Kaya Panginoong Diyos, tulungan mo kami sa aming pong mga sarili. Punuin, patnubayan ng banal na Espiritu Santo. Sa liwanag ng banal mong salita, lagi mo kaming palalahanin. Na hindi na po kami nabubuhay sa aming sarili, kundi sa iyo. Dahil kami po'y tinubos mo na ng banal mong dugo. Wala na po kami, O Diyos, sa aming sariling kalooban, bagkus, O Diyos, ang kalooban mong masunod. Kaya Lord, ang aming hakbangin na gagawin sa oras na ito, we surrender ourselves to you, Lord. Tulungan mo kami. Pag nagpapasakop po kami sa banal mong salita na nagbibigay sa amin, Panginoong Diyos, ng patnubay at gabay sa pamagitan po ng aming mensahe. Patuloy mo pong hipuin ang bawat isa na narito. Patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga puso, mga buhay. Unti-unti mo pong baguhin ang aming mga buhay. Salamat po mula sa maliit, mula sa mga kababaihan, kalalakihan, mga young people, sa bawat membro ng IRM, mula sa leadership, hanggang sa kalitliitan. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Nawa ang mga mensahe po na aming napakinggan na hindi po namin lamang pakikinggan. Bagkus, O Diyos, tulungan mo kami na ito maisagawa at magbunga ito sa pagsunod sa ayon sa kalooban mo. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.